Yun lang yun, walang iba. Any attempt by the Senate to remand, defer, dismiss the articles without trial is not merely irregular, it is unconstitutional, he added. So, unconstitutional po talaga ang ginawa dito, no, ng Senado. Kasi sobra-sobra na po ang pagka-delay nito. Grabe na. Yan. So, isa lang naman ang dahilan kung bakit dinidelay. Natatakot. So, tingnan natin. Isa pa. Makati Business Club, mga kaibigan. The Makati Business Club, one of the country's most influential business groups, called on the Senate to proceed with the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. So, MBC calls for convening of impeachment court. The Makati Business Club calls upon the Senate to fulfill its constitutional duty to convene the impeachment court and proceed with the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. We review this issue as a governance issue and a test of public accountability and the rule of law. If we do not follow the rule of law, how can we expect to attract foreign and even local investors to bring in long-term investments that would lead to the creation of jobs? The impeachment trial is meant to present evidence to determine if the charges against the Vice President have basis or not. The senators individually and the Senate as an institution will betray public trust and not provide the Vice President with the forum. So, mahaba pa siya, no? So, hindi na natin basahin. So, ibig sabihin, mga kaibigan, pati po ang Makati Business Club ay talagang kanila na pong kinakalampag ang Senado na, hoy, ano ba? Umpisa na kayo. Ano ba yan? Ang sabi pa nila, pinag-aralan namin ito. Pinag-aralan namin itong mga issue na to. At kailangan itong sagutin. Dahil makaka-apekto to sa bansa natin, makaka-epekto ito sa ekonomiya natin, sa mga investors natin, kaya kailangan itong matuloy. Yan po, mga kaibigan, no? Nakikita po ng Makati Business Club na magiging isa po itong dagok sa ating ekonomiya kung pababayaan lang po natin na ang impeachment na ito ay hindi po matuloy ang trial, no? Kung ang trial ay hindi po matuloy, isa po itong magiging dagok sa ating ekonomiya at magkakaroon po tayo ng constitutional crisis. At kapag nangyari po mga kaibigan, ay ano po ang magiging tingin ng buong mundo sa atin? Masisira po ang ating bansang Pilipinas at mawawalan po ng tiwala ang mga investors dito sa ating bansa. At ang iba-ibang mga bansa, mga kaibigan, ay ganun din. Mawawala ang kanilang tiwala dito at baka hindi na sila mag-invest. Kasi sasabihin nila, ay, wala palang safeguard dyan. Wala palang mga accountability yung mga, mga opisyales. Paano na lang kung may mangyari sa, ba, yung mga investments natin, kurakutin. Wala naman pala. Kasi simple lang naman pala ang pangungurakot. Ang pangungurakot pala dyan, kumbaga, okay lang. Hindi naman pala pinapanagot. So, kaya mga kaibigan, ang Makati Business Club mismo ang nagsabi, no, na kailangan ito ay litisin na, proceed with the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, no? So, sabi po nila dito, we review this issue. Ni-review daw nila ang issue na to, pinag-aralan nila ang issue na to. Ito daw, mga kaibigan, as a governance issue and a test of public accountability and the rule of law. See? So nakita po ng Makati Business Club, mga kaibigan, na meron pong basihan, may batayan at hindi po pamumulitika. Nakita po ng Makati Business Club na tungkol po ito, no, sa accountability, sa rule of law and good governance. At kailangan pong matuloy ang impeachment trial para makasagot ang Vice Presidente.
nang sa ganon ay maipagtanggol niya ang kanyang sarili. So malinaw na malinaw po ang stand dito ng Makati Business Club, no? Makati Business Club, malinaw po ang kanilang stand na kailangan itong matuloy. So ano pa ang ginagawa ng Senado, no? So mag-aantay pa after SONA. Ganyan po sila kabagal. Okay, ano pa? Cesar Morus, you're right. Yan, salamat po. Yan. Ito pa, rights group call on Senate to stop delay of VP Duterte's impeachment. Yan. O, bago-bago lang to. Yan. Okay. Sabi po dito, human rights groups urge the Senate to prosecute Vice President Sara Duterte immediately as Senate President Jesus Cordero rescheduled the reading of impeachment trial against her from June 2 to June 11 and the final day of the 19th Congress before its adjourned sine die. Duterte is facing serious allegations involving the misuse of confidential funds and questionable transactions during her term as Secretary of the Department of Education and was impeached by the House of Representatives on February 5 with 240 lawmakers supporting the complaint. Yan. So, sabi po dito, Duterte panagutin campaign network called on senators to uphold the Constitution and immediately convene the impeachment court. So, yan po ang sinasabi, mga kaibigan, no? Na kailangan po ay mag-start ng trial. Sabi po dito, yung effort daw na to stall and even dismiss the proceeding is an affront to the Constitution. Articles Number 11, Section 3, Paragraph 6 of the 1987 Constitution clearly states that the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. So, malinaw po ang mandato ng mga senador to try and decide. Wala pong nakalagay na to dismiss. Wala pong nakalagay na ganun. Ang sabi po dito, once na makuha nila yung articles of impeachment, ang kanilang mandato is to try and to decide. Dalawa lang. Maglitis at magdesisyon whether to acquit the Vice President or to convict the Vice President. No? So, kailangan po nilang umpisahan ang trial. Hindi po sila dito hindi po nila ito matatakasan. No? Kailangan po nilang start ang trial by hook or by crook. Diba? Okay. So, Ateneo Human Rights AHRC also expressed deep concern over the Senate's inaction of the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. No? So, ano pa? Okay. Ito. Yan, no? Naku, ang dami palang nag-rally. Nga pala, dami nag-rally, no? Noong June 11, protesters gather along the streets of Jocno Boulevard. Naku, kami pala to, mga kaibigan, nag-rally. Daniel Navea, good PM, ma'am. Good PM din po sa inyo. And Vimer, kung may nakitang kasalanan, kailangan litisin at managot. No one is above the law. Tama po kayo dyan. Correct po kayo, no? Jerry Son Dalimot, let justice prevail, no? Let justice prevail no matter what position you are in the government. VP needs to put in trial. She's too much. Jerison Dalimot. Correct po kayo dyan, no? Tama po ang sinabi niyo. Yan. Okay. Okay. Okay.
Gerson Dalimot, Senate is not doing their job. Obviously, they are trying to defend Sarah and dismiss the case. Watching you from Italy. Maraming po salamat sa panonood dyan from Italy. Salamat po sa pag-drop by. Yan. So mga kaibigan, on June 11, protesters gather along the streets of Diokno Boulevard in front of the Senate building in Pasay City on Wednesday, calling on senators to fulfill their constitutional duty in the impeachment process. The groups denounced the 18 senators who voted to return the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte to the House, a move they slammed as stalling tactic. They took place well into the night during Tuesday plenary session after the senators were sworn in judges for the impeachment. Were sworn in as judges for the impeachment. Oy, kasama ako dito kasama ako dito sa sa rally na to, no? Sa labas ng Senado. Yan. Madaming tao, no? Yan. Okay. So, ano pa? Yan. Deans of Ateneo Schools, Lasallian Family, Adamson, and UST add to call for start of BP Sara impeachment. Yan. So, ang dami po, no? Mga universities, mga deans, mga Integrated Bar of the Philippines, ay talagang nanawagan mga kaibigan, no? Sabi nila, we are making this urgent call in faithful response to our moral and spiritual duty as educators and formators of future Ateneo lawyers. We pray that the Philippine Senate will likewise respond to its moral and constitutional duty as true servants of the public upon whom the public trust is reposed, one that is faithful to the truth and the Filipino people, Ateneo said. So, the statement was signed by the deans of the schools and colleges of law of Ateneo de Manila University, Xavier University, Ateneo de Cagayan, Ateneo de Davao University, Ateneo de Zamboanga University, and Ateneo de Naga. So, sabi dito, 78% of Pinoy want BP Sara Duterte to face impeachment. Yan. So, mga kaibigan, marami po talaga ang nanawagan, no? At meron po dito mga Jesuit, Filipino and Catholic legal educational institutions. We are deeply committed in our teachings and formation missions to truth, justice, and the rule of law. No? So, ang dami po mga kaibigan na nawagan para po ito sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Kaya hindi po niya talaga ito matatakasan. Kahit po anong gawin niya, na pagtakas, hindi po niya ito matatakasan. No? So, legal expert validation, legal scholars and experts like a voice support calling the move constitutional, necessary, and rooted in justice. Law experts argue that the threat of violence against the president and her use of intelligence funds without proper accountability are grounds for impeachment under the Constitution. O nga mga kaibigan, no, yung kanyang pagti-threat, no, sa Pangulo na ipapatsugi kay F. Elisa at saka kay Speaker, at yung paggamit niya ng confidential funds, mga kaibigan, no, kitang-kita po doon yung mga pagkakamali, mga katiwalian, no, sa kanyang paggamit po ng confidential funds, no? Kaya dapat lang po talaga na siya ay makonvict. Yan. So, lawmakers, private lawyers want to help in Duterte impeachment trial. Yan. So, ano pong sinasabi dito, no? Private lawyers want to help in Duterte impeachment trial. So may mga private lawyers din, mga kaibigan. No? Several private lawyers are interested in helping in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, lawmakers said on Thursday. They expressed interest during the House of Representatives Impeach Secretariat's meeting on Wednesday. So, meron pong bukod po sa mga volunteer, no, mga prosecutors, mga volunteers at lawyers, mga kaibigan, ay meron din po mga private lawyers, no, na gusto pong sumama dito sa
pagpo-prosecute, no, kay VP Sara Duterte. So, basahin po muna natin tong article. Deputy Majority Leader and La Union Representative Paulo Ortega V and the Representative Ernesto Junicio Jr. confirmed and gave details concerning the meeting during a press conference on Thursday. There were some prosecutors and volunteer lawyers who wanted to be part of the impeachment process, Ortega said in Filipino. Yan. So, sabi dito, Junicio said the attendance of the private lawyers indicate a possible collaboration with the trial, but he admitted that nothing concrete as of this moment. No? So, hindi pa sila nakasigurado, mga kaibigan, no? Pero sa ngayon, as of now, mga kaibigan, ay talagang go na po ang mga prosecutors ng impeachment trial, no? Kay Vice President Duterte. At anytime, mga kaibigan, ay go na po sila dahil meron na po silang naka-ready na po lahat ng kanilang mga ebidensya, lahat po ng gagamitin nila, ready na po sila, mga kaibigan. Ang kulang na lang po ay trial, no? Dahil mag-start lang po ang trial kapag nagkaroon na po ng go signal itong si Senate President Jesus Escudero. Hanggat wala pong go signal ni Jesus Escudero ay hindi po mag-uumpisa ang impeachment trial. So, ito po mga kaibigan, kinakalampag natin si Jesus Escudero. Ano ba talaga ang gusto niya? Bakit gusto pa niyang patagalin at umpisahan ang impeachment trial? Mga kaibigan, pagkatapos ng SONA ng Pangulo. Yan kasing sinasabi niya, pagkatapos daw ng SONA ng Pangulo. So dito mga kaibigan, nagsalita din po ang UP, no? Faculty members of the UP Department of Political Science and on the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. So nagsalita din po ang UP. Sabi po dito, we, the undersigned faculty members of the Department of Political Science, University of the Philippines, Diliman, urge the Philippine Senate under the leadership of Senate President Francis Escudero to uphold its constitutional mandate and immediately commence the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. No? So the prolonged delay in fulfilling this duty undermines the inviolable principles of accountability, transparency, and democratic governance that we must uphold and instill in our students and all Filipino citizens. So, mga kaibigan, no, ang dami na po nananawagan. In short, mga kaibigan, ang dami na po nananawagan sa Senado. Mga deans, mga estudyante, student council, mga Integrated Bar of the Philippines, mga pare, madre, mga medical practitioners, media, mga teachers, estudyante. Guys, halos lahat na mga young professionals, halos lahat ng mga kaibigan, no? Ang nanawagan dito kay Jesus Escudero na umpisahan na po ang impeachment trial. Pero napakatigas pa rin po ng ulo ni Senate President Jesus Escudero at gusto niya na antayin muna ang pagkatapos ng SONA ng Pangulo saka uumpisahan itong impeachment trial, which is malayong-malayo po sa sinasabi na forthwith, dahil ang forthwith po ay agad-agad, no? So, ano ba talaga, Jesus Escudero, no? Jerry Sondalimot, Senate is not doing their job. Obviously, they're trying to defend Sara and dismiss the case. Watching you from Italy. Nabasa ko na pala ito, no? So, Teodora Hamisola, hi din po sa inyo. Yan. And sino siya? Caleb Jed Travels, diehard Casimero defender, kasuhan si Maharlika. Ayan. And siya, Solis, thanks for the info. God will continue to guide you. To guide because prayers is always possible. Yes po, no? Correct po kayo dyan. And Marites Nalika, gandang gabi sis. Gandang gabi din po sa inyo, no? Marites Nalika, like at share naman tayo, real talk. Yes po, no? Marami pong salamat sa pagla-like and share. And Kaya Escobar, Marcos Estilo, salamat po. And Daniel Navea, good PM ma'am, good PM din po sa inyo. And Azrab Lucaberte, tama ka. Salamat po, no? And okay.
Okay, so tuloy natin mga kababayan ng ating topic, no? So, sabi dito, legal expert validation, legal scholars and experts like have voiced support calling the move constitutional, necessary, and rooted in justice. Law experts argue that the threat of violence, nabasa ko na pala ito, no? Nabasa na natin yan. So, tingnan natin itong article sa Inquirer. Okay, Inquirer. Not judges, but defender. Lawyers hit Senate return of Sara Duterte's impeachment case. Ito mga kaibigan, yung sinasabi po ng mga lawyers, no? Ng mga nakakaalam, no? Tungkol po sa impeachment. Ang Senado daw po ay, ang Senado sa kanila pong ginagawa ay nagmumukha na silang mga defenders, no? Hindi po judges. Kasi dapat mga kaibigan, ang Senado po ay, kumbaga hindi po sila magpakita ng bias dahil sila po ang mga censor judges. Pero dito po sa nangyari, sa pag-remand po nila nung articles of impeachment na yan, no? To the Congress ay lumalabas po na sila ay nagiging defender or mga lawyers, no, ni Sara Duterte at hindi po mga senator judges, no. So nakita po natin na meron po silang bias. So sabi po dito, when the Senate sitting as an impeachment court voted 18 na nag-yes to remand at 5 naman ang hindi, no. So yan po mga kaibigan, no, ang nangyari. At ang nakakatawa dito, sabi nga, maraming senator judges sila, pero naging lawyer sila ni Sara Duterte, no? Nakakahiya po ang mga ito, no? Sila po ay senator judges, pero naging lawyer ni VP Sara Duterte. Nakakahiya. Nakakamiss po ang Senado na kung saan ang mga senador po ay sina Miriam Defensor Santiago, yan, mga magagaling po na mga senador. Sina Joker Arroyo, yan po, mga magagaling, no? Na mga senador ng Pilipinas. Yung Pangulo natin, Bongbong Marcos, napakagaling din po na senador ng Pilipinas, no? Nakakamiss po yung Senado kapag ganyan po ang mga senador, no? So, Neptali Gonzales, marami pang iba, no? Aquilino Pimentel, yan, yung tatay ni Coco Pimentel, di ba? Ay, ang gagaling po ng mga senador noon, mga kaibigan, no? Compare sa mga senador ngayon. My God, Robin Padilla. My God, Bato de la Rosa, si Pancherman. My God. Talaga namang naging sarsuela. Naging ano bang tawag dyan? Yung parang circus. Naging circus ang Senado dahil po sa mga senador ngayon, no? Kaunti lang sa kanila yung talagang pang senador di ba? Kaunti lang talaga. Pero kung titingnan mo yung mga senador na katulad din na Bato de la Rosa, Robin Padilla, my God, talaga naman. Ang talagang Duterte na Duterte, kahit daw sunugin daw siya, mangangamoy Duterte. Grabe. At isa pa 80-80 pa. Bugok. Bugok pa, bugok. Walang alam. Okay. Ano pa? Tingnan pa natin tong ibang article. Yan, private lawyers groups offer help to prosecutors in impeachment trial. Yan. So may mga private lawyers, no? Mga grupo ng private lawyers na nag-offer na sila daw ay tutulong sa na maging prosecutor sa impeachment trial, no? Mga kaibigan. Yan. So tuloy na ito, mga kaibigan, itong impeachment, no, ni VP Sara Duterte. Okay. Yan. So, ang sabi po dito, hindi pwedeng dismiss ng Senado ang impeachment ni VP Sara Duterte.
Ang pwede lang nilang gawin, mga kaibigan, ay itry, or litisin, no? Ang BP at pagkatapos ay magdesisyon kung i-convict or i-acquit. Yun lang po ang pwedeng gawin ng mga senador at walang iba. Hindi po sila pwedeng magpa-dismiss. Okay. Yan. Sam Duterte impeachment, summary dismissal, unconstitutional yan. So, unconstitutional po talaga ang iniisip pa lang, no, ni Bato de la Rosa, ni na Robin Padilla, na ipa-dismiss ang impeachment ni Vice Presidente. Ito po ay unconstitutional. Palagi nilang sinasabi noon na ang Marcos administration hindi daw sumusunod sa Constitution. Kesyo nilabag daw ng Marcos administration ang Constitution. Pero heto sila, mga kaibigan, no? Heto sila na lumalabag sa Constitution ng Pilipinas. Ano yan? Kapag kayo okay lang lumabag? Okay lang kayo lumabag? Pero ang Pangulo na wala namang ginagawang paglabag, inaakusahan nyo na lumalabag sa Constitution. Diba? Grabe, no? Okay. Yan. Ang sabi din po ni Lavinia, returning impeachment complaint versus BP Sara Duterte, to House is illegal, unconstitutional, and immoral. Davao City, the issuance of summons to Vice President Sara Duterte on Tuesday night by the presiding officer of the Senate Impeachment Court was a correct procedure, as it commenced the impeachment trial, but the Senate's move to return the articles of impeachment back to the House of Representatives has no legal effect as it is unconstitutional. Antonio Lavinia, a former law dean who continues to teach constitutional law in several universities nationwide, said. Mga kaibigan, malinaw po. Napakarami na po ng mga lawyers, mga judges, mga dating nag-draft ng 1987 Constitution. Marami pong nagsasabi na mali po, unconstitutional, at hindi po pwede na i-dismiss ang impeachment ni BP Sara Duterte. Kundi ang pwede lang po nilang gawin ay mag-trial agad-agad. Yan po ang sabi ng napakarami mga lawyers at mga eksperto sa batas. Yan po ang sinasabi nila. Dapat na umpisahan ang impeachment trial agad-agad, forthwith, no? So, yan mga kaibigan, no? Kaya ito po, hindi po, itong mga senador judges na to ay hindi nila pwedeng basta-basta yan na bitiwan, no? Or basta-basta lang na i-dismiss dahil hindi po pwede yan, no? Unconstitutional at hindi po yan naayon sa batas. Yan. So, yun po mga kaibigan na sa ating unang topic. Yan. Okay. So, dito naman po, no, yung another topic naman po, mga kaibigan, tungkol naman po ito sa ICC. Yan. ICC. Yan. So, tingnan po natin na while the International Criminal Court, ICC, has no direct hand in Sara Duterte impeachment case, its principle of complementary affirms the duty of national mechanism to ensure accountability. ICC-aligned global civil society groups like Amnesty International and the coalition of the ICC have supported efforts that aim to restore democratic checks and address rights violations in the Philippines. No? ICC's ongoing investigation into drug war abuses, of which indirectly involves Duterte family members, adds global pressure and moral weight to domestic accountability efforts, including impeachment. Yan. So, mga kaibigan, no, eto mga kaibigan, tong sa Amnesty, no, groups, civil society groups like Amnesty International, itong coalition for the ICC, mga kaibigan, ay sinuportahan po nila, no, itong effort na ito to restore, no, the democratic checks and address
address rights violations in the Philippines, no? Kanila pong inaddress yung violation ng mga human rights, no? Ng violation sa paglabag sa human rights, no? Dito po sa Pilipinas. Kaya po sila ay tumutulong, mga kaibigan, no? Yung ongoing investigation ng